Totoo nga ba ang Hollow Earth? Ano sa tingin nyo ang mga makikita natin doon at ang mga bagay na nakatira doon? Halina't pag-usapan natin yan dito sa Hollow Earth, Part 1. Noong June 13, 2014, nagre-research ang mga scientist patungkol sa Earth's mantle nang may matagpuan sila na isang malawak na katubigan, mas malawak pa ng higit 3 beses kesa sa katubigan natin dito sa Earth. Nakatago ito sa loob ng mineral layer 400 milya ang distansya at nasa loob ito ng Earth. Ang nadiskubring ito ang nagpagulat sa mga kumpanya at scientist tungkol sa kanilang paniniwala tungkol sa mga bagay sa ilalim ng ating Earth. Ang ika nga ng isang scientist ay, sinubukan naming maghukay ng mga 8 milya ang lalim mula sa Earth pero itinigil din namin dahil na-rain sa painit ng painit ang bawat paghukay namin. Sa katunayan, kailangan pang maghukay ng mga 4,000 milya para makarating kami sa Earth's core pero 8 milya lang ang narating namin kaya malayong malayo pa kumpara sa nahukay namin. Mayroon na kaming 70 na aktibong space programs ngayon, madami na kaming masasabi patungkol sa surface ng Moon. Ngunit hindi sa ilalim ng ating karagatan o sa ilalim ng ating kinatatayuan. Ang dagdag pa niya, dahil hindi nila kayang maghukay ng ganun kalalim para makampirma kung ano ang nasa ilalim ng ating Earth, pinag-iisipan ngayon kung tama ba ang pagkakaalam natin patungkol sa kung ano ang nasa ilalim ng ating Earth, at yun ay ang mga crust, upper mantle, lower mantle, outer core, at ang inner core. Ayon sa mga ancient astronaut theories, nagsasabing mali ang inaakala natin dahil ayon sa kanila. Meron isa pang planetang Earth ang matatagpuan. Hindi sa kalangitan, ngunit ito ay nasa ilalim mismo ng ating sariling planeta. Ayon sa relihiyong Budismo, meron silang pinaniniwalaan patungkol sa lugar na kung tawagin ay Agartha o Agarthi, na ang ibig sabihin ay inner world, at may mga taong nakatira din dito, ngunit sila ay may advanced na pamumuhay pagdating sa teknolohiya, at may mga sasakyang lumilipad na. Posible nga ba na ang ibang Earth ay matatagpuan din mismo sa loob at sarili nating planeta? Sa kasaysayan, ang mga underground realms ay hindi na konektado sa usapang mitolohiya. Ayon nga sa mga dalubhasang scientist at mathematicians, ay matagal na nilang sinusubaybayan at pinag-aaralan ito, at ito na ngayon ang tinatawag natin na Hollow Earth. Si Edmund Halley ay isang sikat at kilalang scientist sa Halley's Comet. Sobrang interesado din siya sa Earth at isa sa mga pagsubok niya noon ay ang pag-aralan mismo ang totoong structure ng loob ng ating Earth. Mayroon siyang mga nakakamanghang teorya o napag-aralan na hindi lamang ang Hollow Earth kundi na din ang mga patong-patong na layer ng Earth. 75 years later, 18th century, ang mathematician na si Leonard Euler ay nag-aral ng sarili niyang research patungkol sa Hollow Earth, na kung saan wala siyang nakitang mga layers at mayroong sun sa gitna nito na halos 600 milya ang lapad. Si Euler ay isang gifted na mathematician. Lumikha siya ng ideya tungkol sa planet Earth na kung saan hindi lang daw ito misteryoso sa loob, kundi ang mga layers ay maninipis din, na kung saan may lagusan daw ito, papunta ng inner core, at yun ay matatagpuan mismo sa North at South Pole. Ayon din sa kanya, ay may mga advanced ng teknolohiya ang mga taong naninirahan doon sa loob. Usap-usapan din ang mga kaso ng mga taong nakapunta na di umano doon sa sinasabing Hollow Earth. Noong 1947, isang famous polar explorer na si Admiral Richard Byrd ay lumipad ng kanyang eroplano patungo sa North Pole para sa isang mahalagang mission. Itinala ng piloto sa kanyang private journal ang tungkol sa isang misteryosong lupa sa may North Pole na kanyang tinawag na Center of the Great Unknown. Ang piloto ay matagumpay sa kanyang mission na pumunta ng North Pole ng mga oras na yun, dala-dala ang kwento tungkol sa mga iilang lugar na halos berde ang lahat ng mga kulay at napaka-imposibleng lumapag doon ang kung sino mang tao. Pagkatapos ng mission na yun sa North Pole, 3 years later, ay na-assign na naman siya sa isang mission, patungo naman sa South Pole.
Usap-usapan din ng mga kasamahan niya noon na meron sila mismong nakita sa Antarctica, isang malaking butas na di umano'y lagusan papuntang Hollow Earth na kung saan advanced na ang lahat kumpara sa atin. Si Admiral Byrd ay marami pang unusual statements na isinulat noon, isa na doon ay ang tinatawag niyang new kind of aircraft na kung saan kaya nitong pumabalik-balik ng South to North at North to South Pole. At nang nakabalik na siya sa Washington, USA, ay talagang kinwestiyon siya ng ilang mga tao patungkol sa kanyang mga sinulat. At di umano, sinabihan daw siyang manahimik na lang para sa kanyang kaligtasan. Posible nga ba na ang daan patungo sa isa pang mundo ay matatagpuan sa North at South Earth's pole? At kung ito ay tama, si Admiral Byrd nga ba ay totoong nakadaan sa isa sa mga lagusan papunta doon? Dagdag pa nga ng ilang ancient astronaut theorists ay nag-e-exist naman daw talaga ang mga ganitong lagusan. Kung ikaw ba ang papipiliin, gugustuhin mo bang tumira sa Hollow Earth o manatili sa Earth natin? Comment down below at pag-usapan natin yan.